Welcome back to Good Morning Boss. Ngayon naman mga boss, pag-uusapan natin, kakamustahin natin kung ano nga ba ang kalagayan ng ating hangin ngayon, kung mas lumalala ba ito o hindi. Para po pag-usapan yan, let us all welcome our very special guest this morning. We have Mr. Jojo Buerano, President ng Coalition of Clean Air Advocates of the Philippines or CCAAP. Good morning, sir. Welcome to Good Morning Boss. Good morning, Dayan. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig. Alright, to start off, kamustahin po natin, kamusta po ba ang ating hangin? Ano po bang kalagayan nito sa ngayon? Dati po, ang ating total suspended particulates is 134 micrograms per normal cubic meter. Ngayon, ang magandang balita mo po ngayon, 118 po ang ating level, ang average. So, bumaba po ang ating total suspended particulates level. So, that means mas maganda ang ating quality ng hangin ngayon. Alright, congratulations to us. At least bumababa unti-unti. Ano po ba yung normal? I'm sure merong passing mark yan para masabi natin na maayos ang kalagayan ng ating hangin. Tama po. Ang normal talaga is 90 micrograms per normal cubic So meter. medyo mahaba-haba pa ang kailangan nating i-workout. Tama. But we're going there. Kasi nga po, ang aming coalition po ay very active, lalo na sa tamang implementation ng Clean Air Act, which is kung masunod po sana ito, ay hindi natin talaga masyadong malaking problema ang climate change dito sa ating bansa. Kaya lang, it's a worldwide phenomenon. Kaya siguro kailangan natin magkaroon ng our own contribution. So, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, sa Pilipinas, ang pinaka-source ng air pollution is motor vehicles. 80% po ng ating air pollution is coming from The yung motor vehicles po. So, let's talk about, syempre, we all know that the Philippines is the third most vulnerable country when it comes to disasters and calamities. So, pumapasok dyan, isa sa mga major problem natin is yung climate change. So, there are so many ways on how to mitigate it. So, ano po ba yung ginagawa bilang, you're the president of CCAAP, ano po ba yung mga projects and programs natin for this? Sa ngayon po, since na pinpoint na natin na ang pinaka-problema ng air pollution ay yung mga sasakyan, nag-donate po ang coalition ng isang software sa LTO, which is under the Department of Transportation. Ito po ay tutulungan nilang mahuli ang mga sasakyan na hindi nagpapa-emission test ng tama. Ang kalokohan po kasi ngayon dito sa ating emission testing, hindi na po kailangan nilang dalhin ng mga sasakyan. Pero so they just text the plate number yes, at nakakalusot itong mga kababayan natin na ito. So ngayon mas dapat nagiging strict tayo when it comes to this. Tama po. Kasi, in fact, sa sobrang dami po ng emission testing centers ngayon, nagkakaroon ng cutthroat competition that most of them or some of them, they resort to non-appearance testing. So, ano po ba yung mga ginagawa ngayon ng CCAAP besides sa mga nabanggit natin kanina? Since we all know na medyo bumibigat yung problema natin pagdating itong ang air pollution. Ang gusto po naming ihiling sa ating mahal na Pangulo na sana ay ipagsama niya ang tatlong agencies which is DNR, DTI, and the Department of Transportation na gawin sana nila ang kanilang trabaho na naaayon sa Clean Air Act. Ang DTI po dapat, sila ay supposed to formulate a national vehicle maintenance program which for the past 15 years po hindi po nila nagawa. Yun po ang nakakaya pong sabihin, parang hindi po yata nila naiintindihan yung kanilang role sa Clean Air Act. Alright, so I guess it's the right time ngayon na para at least alamin nga ba kung ano-ano ba talagang mga role nila para maging successful naman yung mga projects and programs na nakahanda para labanan ng air pollution. Pero ito naman, alamin natin na sa nagdaang New Year and of course Chinese New Year, kamusta po yung kalagayan ng hinihingang hangin dito sa Quezon City at sa Manila? Normally po, yung mga ganong revelries, yung marami tayong firecrackers, temporary lang po ito. Unlike the effects of motor vehicles na talagang everyday nag-emit sila ng pollution, yun pong mga galing sa firecrackers, magi-spike lang po yun. Then the following day, kung malakas ang hangin, pwede pong mawala na kaagad yung kanilang nadudulot na pollution. Pareho rin po ba ito dun sa, since we all know that March is Fire Prevention Month, pareho rin po ba ito dun sa mga sunog, yung usok ng sunog? Opo, ganun din po ang pangyayari. Kaya lang kung siguro araw-araw merong
sunog na nangyayari. Medyo tataas talaga. But eventually, it will die down. Unlike nga sa sinasabi ko na cost ng motor vehicles po. Ito nga, cost ng motor vehicle, speaking of, ito po bang mga ito, syempre medyo talagang dangerous yung mga dinudulot nito, lalo na sa mga tao. Ano-ano po ba yung mga sakit na dapat nating, ano po ba yung mga ma-advise natin para makaiwas po sa sakit itong mga ating mamamayang Pilipino? Unang-una po, ang pinaka-vulnerable po yung ating mga public utility vehicle drivers kasi po exposed sila sa hazards every day. So, dapat po sana ang kanilang share na lang ipa-maintain yung kanilang mga sasakyan at para naman hindi bagbuga ng maruming usok ang mga naman natin, mga pasahero, sana pag nakita ho ninyong mausok ang mga sasakyan wag niyo nang sakyan. You have your choice na para naman malaman ng mga jeepney drivers o bus drivers na hindi sila nagkakaroon ng pasahero dahil mausok yung kanilang mga sasakyan. Of course, kami pong mga mamamayan, we can do or contribute in our own little way sa pagtulong po sa inyo para masugpo kung sino-sino ba itong mga to. Ano po ba yung mga karampatang penalty sakali? And of course, saan po ba kami pwedeng magdulog sakaling may makita kaming mga talagang malakas mag-emit ng pollution sa ating hinihingang hangin? Ang unang-una po, pwede pong makipag-ugnayan sa Coalition of Clean Air Advocates Philippines. Ang lang po natin, kung may makita po tayong mga mauusok na sasakyan, pwede po nating i-text yung plate number. Then pwede ho naming hanapin yung records ng sasakyan na yon with the help of LTO. Then yun po ang bibigyan ng karampatang parusa. Kasi po, ang ating batas po ay polluters must pay. So dapat po, pag nagbubuga tayo ng maruming usok, dapat po magbayad po tayo. Dahil ang dami pong naapektuhan. Hindi lang po tayo, yung mga anak natin, at pati ho yung future generation natin affected ng air pollution. Pero sir, you mentioned about yun sa mga motor vehicles, sila yung talagang pinakamalaking contribution dito sa air pollution. Meron na po ba tayong mga ginagawang aksyon para matugunan o mga solution sa problemang ito? Sa public side po, ang pinakamalakas kasi mag-contribute dahil yung mga public utility vehicles, nakikipag-meeting po kami sa mga jeepney operators like yung mga organizations, Pasang Mazda, Pedjodap, Acto and Piston. Dahil nagpapasalamat po sila dahil sa finally daw yung gobyerno hindi sila tinutulungan, pero merong private sector na tumutulong sa kanilang magkaroon ng pag-asa ang kanilang mga hanap buhay. Alright, ayan. Thank you so much for joining us this morning. Marami kaming natutunan and of course yung mga viewers natin, sana tayo po mismo bilang mamamayang Pilipino ay tumulong at makipag-participate kung paano natin mapapangalagaan ang ating kalikasan and of course ang ating hangin. Maraming salamat po Mr. Jojo Buerano, President ng Coalition of Clean Air Advocates of the Philippines or CCAAP.